Mailang netizens ang maaring marap sa reklamo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos nilang magpa-photocopy ng paper bills bilang reaksyon sa posisyon ng House Prosecution Panel na may tuturing daw na original na isang photocopy na dokumento. Hello mga stories, welcome back sa channel ng content, isang random reaction podcast dito sa ating channel sa Martin Source, no? Pala si Martin, no? At ito ang panibagong episode, no? Sa podcast, no? So for this video, no? At ito talaga ang pinakamalinaw, no? Na halimbawa kung bakit delikado ang legal illiteracy na pinaghalo ng meme culture, okay? May mga ilang netizens ang nanganganib makasuhan dahil sa pagpa-photocopy ng pera. Isi-xerox yung pera kumbaga. Dahil daw sa photocopy ay original na. So at dahil lumabas na rin ang mga mas detailed na legal explanations mula sa mga abogado at netizens, pag-uusapan natin ngayon hindi lang yung surface issues. So, mga source, talaga natin yung buong legal context, no? Bakit mali ang interpretation ng ilan? At bakit tama ang iba? At bakit ang pinakamalaking biktima dito ay ang Pilipino nagbabasa ng headline pero hindi nagbabasa ng batas. So, diretsahan, no? Logical, walang patumpik-tumpik, tara. Let's go. Ngayon, una, basahin natin itong original post mula kay sa Pinoy Trending, no? Mailang netizens ang maaring marap sa reklamo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos nilang magpa-photocopy ng paper bills bilang reaksyon sa posisyon ng House Prosecution Panel na may tuturing daw na original na isang photocopy na dokumento. Okay. May mga nagpa-photocopy talaga ng pera na sinasabi nilang di ba original raw ang photocopy? Eh di gamitin natin ito pambili. So ayon sa BSP Circular Number 829, no, nilabas itong 2014, no, bawal ang unauthorized reproduction ng Philippine currency. Ang parusa dito, 5 years hanggang 10 years. Okay? 5 to 10 years ang na pagkakakulong. Okay? Noong 2022, nagbigay ulit ang BSP ng babala laban sa nagpag-print ng pera. Pag-print ng pera na walang permiso. Okay? At may Presidential Decree number 247, no, na nagpaparusa ng mga gumagawa ng pinsala sa paper bills. So ngayon, mga source, wala pa action ng BSP sa mga netizens sa mga ito. Okay? Ngayon, ito ang karagdagang konteksto, no, sa kailangan natin basahin. Una-una, ito yung yung video na lumalabas online, no. Ito ay sa video na binahagi ni Michelle Lemay, no. Makikita isang abogado na panel member ng prosecution. So, ito yung context, ito yung nasa hearing po yung pandinig. Sa impeachment, no. Sa impeachment ni Sara Duterte, no. So, ito yun. Assuming that the counsel is correct, photocopy now is considered as an original, Your Honor, please. Printouts of an electronic document, the rules are clear, that is an original, Your Honor, please. Your Honor. Okay, so dito talaga nagsimula yung gulo. Okay? So, yun. Nag-post si Atty. Tagle na mahabang paliwanag. Ito yung pinakamahalaga. Okay? Sabi niya, totoo na under the amendment rules of evidence, ang photocopy o duplicate ay maaari tanggapin bilang ebidensya, okay? Bilang ebidensya to the same extent as original. So, pero hindi ito automatic. Hindi ito automatic na may mga conditions yan. At sinabi niya na eksaktong batas. Section 4, Rule 130B, Rules of Court as amended. Ang original ay ang document mismo ng anumang counterpart na intended na magkaroon ng parehong effect. Okay? Parehong effect ng taong gumawa o nag-issue nito. So, kung ang data ay stored sa computer, nakasave sa computer, na print out,
o output na accurately reflects the data ay tinuturing ding original. Okay? Ang duplicate ay isang counterpart na ginawa sa parehong impression, matrix, photocopy, mechanical o electronic re-recording, chemical reproduction, o equivalent techniques. Okay? At ito yung key dito. No? The duplicate is admissible to the same extent as the original unless, one, a genuine question is raised to the authenticity of the original, or two, in the circumstances, it is unjust or unequitable to admit the duplicate the value of the original. So, pero, maraming pero to. Ayon sa Section 3, Rule number 130B, no, na tinatawag ng Best Evidence Rule, no? When the subject of inquiry of the contents of the document, no evidence is admissible other than the original document itself, maliban sa ilang exceptions. No? Number one, kung ang original ay nawala o nasira ng hindi kasalanan of error. Number two, kung ang original ay nasa custody ng kabilang partido at ayaw nilang ilabas matapos abisuhan. Number three, kung ang original ay napakaraming dokumento na hindi practical suriin lahat ng korte. Number four, kung ang original ay public record na nasa pangalaga ng isang opisyal ng gobyerno. At number five, kung ang original ay hindi closely related sa controlling issue. So, hindi basta-basta pwedeng sabihin, photocopy equals to original. May proseso yon, okay? May condiciones, may exception, okay? Kaya sabi ni Attorney Tagle, no, hindi tama na sabihin na ang photocopy is now considered an original. Ito naman yung next naman yung context niya, no, yung paliwanag ni Tibos Buke, no. Sabi niya, nag-pose yung sarili niyang analysis at malinaw na short answer niya, no. Counsel for the prosecution is wrong. A photocopy is not automatically considered the original, but it can be treated as evidence in court under certain rules. Okay. Ito yung breakdown niya, no. Best evidence rule as original must be presented to prove its contents, photocopy, and is secondary evidence. Yung plain photocopy, weakest from pwedeng objection ng defense. Certified true copy, photocopy na may stamp or pirma ng kustodiyan na nagsasabi, this is a true copy of the original. Mas malakas at mas tinatanggap ng korte. At binabanggit niya ng mga jurisprudence. Vinson's Chateau v. Hiret, 2013, at saka Maliksi v. Comilet, 2013. At ang pinaka-importante yung sinabi niya, a photocopy is not the original, but with proper certification and explanation. Courts can admit it as evidence. Ibig sabihin, para yung may punto ang defense at prosecution sa kanilang technicalities. Pero mali ang blanket statement na photocopy is now the original. May mga comment section galing sa netizen, sabi niya dito, may bawal yung photocopy ng bills. Matagal na yan, batas na yan. Yes, bawal yan. Pero dahil nauuso din yung mga bendalo, baka pwede na. Iba naman, sabi niya dito, pag kinasuhan kayo, kunin yung abogado si Linggutan, okay? Next naman, sabi niya, pwede na pagbilian, considered original na nasa panahon ni BBM, okay? And number 5, tanong nyo sa NBI, at tanong nyo rin kay Atty. Na sumakum laude yung UP. Okay? So, ngayon, mga stories, ito yung, ngayon yung buong, ngayon, may buong context na tayo, no? Ngayon, pag-usapan natin yung diretsahan. Una-una yung pinakamalaking problema, ito yung half-truth na ginawang whole truth. Okay? Ito nangyari, step by step. May isang specific legal proceeding kung saan binanggit ni House Prosecution Panel ng photocopy na maaaring ituring na original. Cited the people, the Lastimosa, is the amended rules of evidence, no?
Number 2, yung abogado na nagsabi nito ng konteksto ng courtroom proceedings, no? Documentary evidence, pinag-uusapan hindi currency, hindi legal tender. At ang number 3, yung dahil dyan, may mga netizens na literal na nagpapapotocopy ng pera. Either sa settlement niya, protest, o totoong maling pagkakaintindi at ipopost online. Okay. Ang tawag dito, no, half-truth fallacy at hasty generalization. Totoo ba may legal basis ang sinasabi ng prosecution panel? Oo, may basis. Pero ang basis na yon ay sobrang specific. Okay. Applicable sa documentary evidence sa korte. May mga condition bago tanggapin ng duplicate. Hindi applicable ng currency reproduction at hindi nangangulugang automatic na original na lahat ay photocopy sa lahat ng sitwasyon. So, pero ang nangyari sa social media mga sources, kinuha ng isang very narrow legal concept na pinalawak para sakupin ng lahat ng bagay, including money. Okay? Yan ang delikado sa half-truth. Mas mapanganib pa sa buong kasinungalingan. Okay? Dahil may bahaging totoo, kaya naniniwala ang mga tao. Diba? Number 2, malaking pagkakaiba ang ebidensya sa korte at ang pera ng ekonomiya. Ulitin ko dahil kailangan talagang iulit. Magkaiba ang konteksto. Sa korte, ang usapan ay kung ang photocopy ng isang dokumento, halimbawa, kontrata, resibo, sulat, ay pwedeng tanggapin bilang proof ng nilalaman nito. Ang rules na binanggit ni Atty. Tagle ay ang Pebbles-Duque ay tumutukoy dito. May proseso, may kondisyones at hindi automatic. Okay? Sa pera naman kasi, ang usapan ay legal tender. Okay? Ang pera ay hindi basta dokumento. Ito ay instrument ng estado nagre-represent ng halaga. Ang integridad ng pera ay protektado ng ibang set ng batas. BSP Circular No. 89 Presidential Decree No. 247 at kung kalakihan pa at ang revised penal code na may provision laban sa counterfeiting at falsification. Hindi mo pwede sabihin na dahil ang photocopy ay kontrata na ay pwedeng tanggapin sa korte. Ang photocopy ng pera ay pwede nang gamitin sa palengke. Hindi mo pwedeng sabihin yon. Okay? Yan ay false analogy at equivocation policy na pinanghalo. Magkaiba ang batas. Okay? Magkaiba ang batas na gumabay sa documentary evidence of currency integrity. Parang sinabi mo dahil ba pwede mag-drive ng sasakyan sa highway, pwede na rin mag-drive ng bangka sa highway. Magkaibang sasakyan yun. Okay? Magkaibang daan, magkaibang batas. Number 3, hindi tama yung blanket statement ng prosecution panel pero hindi rin ito completely wrong. Ito ang mas nuanced ng punto dito, no? Kung babasahin natin yung pwedeng ni Atty. Tagle at ni Pebbles-Duque na mismong rules of court na makikita natin na ang prosecution panel ay mga legal basis sabihin ng photocopy bilang duplicate ay admissible to the same extent as original. Pero may conditions dito. Ang mali ay yung kung paano ito i-present na ina-interpret. Okay? Na parang universal, absolute, walang exception. So sabi nga ni Ma'am Pebbles, sabi niya dito, both lawyers were right. Defense technically correct na hindi ito the original. Ito yung prosecution also correct if there's certification/approval and meets the exceptions under the rules. Kaya ang problema dito hindi lang si netizens Ang problema ay nagsimula rin kung paano mag-communicate ng legal concept. Okay. Kapag ang isang abogado ay nagsabi ng isang technically correct but easily misunderstood statement sa harap ng camera at yun ay kumakalat,
hindi lang ang hindi lang ang publiko ang may sala dito. May responsibilidad din ang nagpakalat ng ambiguous na pahayag nang hindi nalilinaw ang konteksto. At sa panahon ngayon, mga stores, kapag nagsalita ka sa camera, pag nagsalita ka rin sa milyong tao na hindi abogado, hindi nakapag-aral ng rules of evidence, at hindi nagbabasa ng jurisprudence. Kaya ang tanong kasi dito, mga stores, sino ang may accountability kapag ang misinterpretation ay naging viral? Hindi lang ang nagpapapotocopy ng pera ang may problema. Ang nagbibigay ng confusing na soundbite may kasalanan din. Number 4, ito ang mga netizens. Satire ba o stupidity? Well, now, mga netizens na nagpapotocopy ng pera. Naintindihan ko yung bakit nila ginawa dito. Kasi ang iba satire, gustong ipakita ng absurdity ng argument, gustong sabihin na kung ganito ang logic nyo, di ito, ginawa ko na, tanggapin nyo na ang bilang original. Well, guess ko nakakatawa. May punto. Okay. Pero, at ito ang malaking pero. Okay. Hindi lahat ng satire ay safe sa batas. Okay. Ang BSP Circular number 829 ay hindi nagtanong kung nakakatawa ang ginawa mo. Sabi lang niya, ang sino mang gumawa ng aksyon upang i-reproduce ng isang salapi na ay maaaring makulong ng 5 to 10 years. Okay? Walang asterisk na nagsasabi except kung joke lang o yung walang footnote na nagsasabi except kung para sa social media content. Diba? Walang exemption para sa satire, protest, or sarcasm. Okay? Kaya ito ang practical ng tanong dito. Sulit ba ang 5 or 5 to 10 years na parusa para sa isang memes? No, hindi. At ito ang mas masakit ng katotohanan. At ang mga Pilipino na target na satire mo, hindi sila ang magdadala ng kaso laban sa iyo, di ba? Ang BSP ang magkakaso diyan. Ibig sabihin, ang pinagtawanan mo ay hindi ang magpeperwisyo. Ikaw ang mapeperwisyo. At yan mga stories, ang hindi naiisip ng karamihan, kapag dayog ang emosyon at creative impulse ng basic risk assessment. Number 6, ito yung tunay na legal lesson na dapat makuha dito. Ipinakita ni Atty. Taglin at ni Pebbles Duque na totoong legal framework. So, para sa mga nag-aabang ng simpleng breakdown, Best Evidence Rule, Section 3, Rule 130, ang original document ay kailangan ipresenta kung ang issue ay ang nalalaman nito. Ang photocopy ay secondary evidence at hindi automatic na katanggap-tanggap. Number 2, yung duplicate sa admissibility. Section 4, Rule 130. Yung duplicate ay pwedeng tanggapin to the same extent as the original. Pero, hindi kung may genuine question sa authenticity ng original. Hindi kung unjust o inequitable ang paggamit ng duplicate. Number 3, yung certified true copy versus plain photocopy. Okay. Plain photocopy, yung parang ordinary lang, pinakamahina yon. Pwedeng objection na yan. Okay. Pero kung certified true copy, may stamp, may pirma ng kustodiyan, mas malakas, tinatanggap, mas katanggap-tanggap yun. Ang original sa rules of evidence ay hindi pareho ng original sa currency law. Okay? Sa evidence law, ng usapan ay kung ang kopya ay accurately represents ang nilalaman ng original para sa purpose ng providing something in court. Sa currency law, ang usapan ay kung ang kopya ay unauthorized reproduction ng legal tender at ito ay original offense regardless of purpose. So, dalawang magkaibang mundo dito, dalawang magkaibang batas, dalawang magkaibang set ng consequences. Number 6, ito na mas malaking issue dito. Ang kailangan natin yung legal illiteracy ng Pilipinas. Mga stories, ang pinakamalungkot dito ay hindi yung photocopy ng pera. Ang pinakamalungkot ay ito may isang legal concept ng nilabas
ng isang abogado ng isang proceeding. At sa loob ng isang oras, okay, naging meme na, naging trend na. Naging dahilan ng actual potential criminal liability para sa ordinary na netizens. Bakit? Kasi hindi nagbabasa ng karamihan ng buong konteksto. Title o headline lang. Hindi alam ng karamihan ng pagkakaiba ng legal terms. Admissibility, original, duplicate, evidence, legal tender. Mas mabilis kumalat ang interpretation kaysa explanation. Mas viral ang outrage kaysa sa nuance. At ito ang reality dito. Sa isang bansa kung saan ang batas ay nagdidikta ng buhay ng bawat isa, napakaunti ng nakakaalam kung paano talaga gumagana ng batas. Hindi kasalanan ng ordinaryong tao na hindi siya abogado. Pero kasalanan niya kung kumilos siya base sa maling pagkakaintindi nang hindi man lang nag-verify. At kasalanan din na may platform, mga abogado, mga politician, mga media, kung hindi na nililinaw yung context sa kanilang sinasabi. Kasi kapag ang soundbite ay kumalat ang naging dahilan ng perwisyo, hindi lang ang naniniwala ang may kasalanan dito. Ang pinagmula ng kalituan ay may pananagutan din. So, ito sa mga, number 7, yung mga comments ng mga netizens. Pag-usapan ng mga comments. Ito, sabi niya dito, bawal i-photocopy ang bills. Matagal ng batas na yan. Agree ako dito, tama siya. Hindi ito debatable. BSP Circular number 829, Presidential Decree number 247. Malinaw ang batas dito, matagal na. Hindi bagong invento. Sabi niya dito, yes, bawal yan, pero dahil inabuso din yung mga bendalo, baka pwede na. Ngayon, nakakatawa, pero may mga punto rin. Ang sarcasm dito ay nakatutok sa perception na may mga taong nababaluktot ang batas para sa kanila. At yan ang frustration ng marami. Selective application of laws, pero kahit totoo yan bilang political observation, hindi niya binabago ang batas mismo. Bawal pa rin ang bawal. Sabi niya, pag kinasuhan kayo, kunin yung abogado sinlingguan. Well, obvious as sarcasm to. Okay? Pero may katotohanan. Kapag mali ang abogado mo, mas lalo kang malulubog. At sa kaso ng photocopy issue, kung ang interpretation ng abogado mo ay ang dahilan kung bakit ka nasa problema. Baka isipin mo kung tama ba talaga ang abogado mo. Sabi ni Toby, pwede na pambili yan. Considered original na panahon ni BBM. Okay, political commentary na dinadaan sa humor. Pero ito ang mahalagang punto. Kahit gaano ka-frustrated sa administrasyon o sa political situation, ang batas ay batas pa rin hanggat hindi ito formally amended or repeated. Hindi porket galit ka, exempted ka na. Sabi ni Sir Aurelio, tanong nyo sa NBI at tanong nyo si attorney na summa cum laude sa UP. Isa rin itong komentaryo ng credibility at tama ang punto. Kung may mga taong nagda-doubt sa statement ng isang abogado, mag-verify sa tamang ahensya sa kaso ng currency pre-production, ang NBI at BSP na may hindi sa social media. So mga stories, napakaraming layers ng issue na ito. Kaya summarize natin, sum up natin. Unang-una, ang statement ng House Prosecution Panel na ang photocopy ay maaaring ituring ng original na may legal basis. Pero ito ay specific na documentary evidence sa korte. May conditions at hindi absolute. Hindi ito blanket rule na applicable sa lahat ng photocopy, sa lahat ng sitwasyon. Malinaw yan sa paliwanag ni Atty. Tagle at Pebbles Tuque. Pangalawa, ito yung apply yung concept ito para sa completely wrong at potentially criminal. Ang pera hindi ordinaryo na document, okay? Ito ay legal tender na protektado ng ibang set ng batas. BSP circulars, presidential decrees, at revised penal code provisions. Hindi mo pwedeng i-photocopy ang pera at tawagin itong original. Dahil may sinabi ang prosecution panel
tungkol sa documentary evidence, equivocation fallacy, false analogy at plain and simple bawal. Number 3, ito yung netizens na yung mga netizens na nagpo-photocopy ng pera. Kahit satire yan, kahit joke man yan, kahit protest man yan, ay totoo mapanganib makasuhan. Hindi dahil masamang tao sila, kundi dahil ang batas ay hindi nag-evaluate ng intention mo kapag malinaw ang prohibited act. Ang BSB Circular number 829 ay malinaw. The production of currency is equal to criminal offense. 5 taon hanggang 10 taon. Walang humor defense dito. Number 4. At ang mas malaking problema ay ang quality of public discourse at legal literacy sa Pilipinas. Kapag ang isang legal soundbite ay nagiging viral trend ng walang konteksto at ang resulta ay may tao na gumagawa ng potentially criminal acts dahil sa maling pagkakaintindi, may systemic problem tayo dito. At ang solusyon ay hindi lang sisihin ng netizens. Ang solution dito ay mag-communicate na malinaw ang mga nasa posisyon, mga abogado, lawmakers, government officials, mag-verify bago kumilog sa nasa social media. Mag-invest ng mga legal education ng lipunan. Hindi yung mag-aaral lahat ng abogasya, kundi yung basic na alam kung paano basahin ng batas nang hindi nagkakamali ng konteksto. At ang panghuli, mga stories, huwag ninyong gamitin ang frustration nyo sa politika bilang dahilan para gumawa ng bagay na ikaw mismo na magdadala ng consequence. Okay? Galit ka sa sistema? Valid. Nakakatawa ng absurdity? Oo. Gusto mong ipakita ng punto? Pwede. Pero huwag kang gumawa ng krimen para magpatawa. Hindi ikaw nagpaperwisyo ng target mo. Hindi ikaw nagpaperwisyo ng sarili mong desisyon. At means na hindi worth na 5 hanggang 10 taon, maging matalino, maging maingat. At higit sa lahat, pagbasa ng buo. Okay? Hindi lang sa headline. So, kaya mga stories, ano masasabi niyo rito? Tama ba ang prosecution? Paano na mali ang mga netizens? O lahat tayo may kasalanan dahil sa maling pagkakaintindi? Comment dyan sa baba, Pero syempre, responsible ang mali na tayo lahat, Kung gusto niyo mga ganitong mga legal context, wala kayo dito. Straight to the point, At reaction content, Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. Ako pala si Martin, as always, mga stories. Thank you and have a great never stories. Bye!